Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang penthouse ni Marco Montenegro. Isang marahas na sigaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang mamahaling whiskey na nagkakahalaga ng libo-libo ay gumapang sa sahig na gawa sa Italianong marmol. Ang kulay amber na likido ay tila dugong dumadaloy mula sa isang sugat. Nanlilisik ang mga mata ni Marco. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang nagulo. Ang ugat sa kanyang leeg ay pumipintig kasabay ng nagngangalit na pintig ng kanyang puso. Pinakawalan niya ang isang mababang ungol, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, isang pinaghalong galit, pagkalito, at isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Sakit. Elena Reyes. Ang pangalang yon. Isang multo mula sa nakaraan na bigla na lamang nagkatawang tao. Hindi bilang isang mahinang anino, kundi bilang isang nagliliyab na apoy na handang sunugin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang babaeng pinalayas niya 5 taon na, ang nakalilipas, ang babaeng sinabihan niyang huwag nang magpakita kailanman, ay bumalik na parang isang bagyo. At sa isang iglap, tila gumuho ang pundasyon ng imperyong itinayo niya. "David!" Sigaw niya sa intercom. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng panganib. Ilang segundo lamang ay pumasok na ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si David Lim, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. "Sir, alamin mo ang lahat." Utos ni Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. "Gusto kong malaman ang bawat hininga ni Elena Reyes sa nagdaang 5 taon. Saan siya nagpunta? Sino ang mga kasama niya? At ano? Sa ngalan ng lahat, ang Reyes legacy na yan. Gusto ko ng report sa mesa ko bago sumikat ang araw. Naintindihan mo?" "Opo, sir. Masusunod po." Mabilis na sagot ni David bago magalang na tumalikod at umalis. Iniwan si Marco sa nag-aalab nitong galit. Lumapit si Marco sa malawak na bintanang salamin na sumasakop sa buong pader ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng Makati, isang syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan, ng kontrol. Ngayon, ang bawat ilaw ay tila isang mapanuksong mata na humuhusga sa kanya. At sa gitna ng galit, bumalik ang isang alaala na pilit niyang kinalimutan. Isang alaala na kasing lamig at kasing dilim ng gabing iyon. 5 taon, isang gabi ng walang tigil na ulan, kung saan ang bawat patak na tumatama sa mga bintana ng mansyon ng mga Montenegro ay tila latigo sa hubad na kaluluwa ni Elena. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, isang munting ibon na nabasa ang pakpak at hindi na makalipad. Ang suot niyang simpleng bestida na kulay beige ay tila sumisigaw ng kanyang kahinaan sa harap ng karangyaan ng lugar. Sa kanyang harapan, si Marco. Nakatayo itong parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi man lang nagusot, ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang bahid ng init na dati niyang nakikita roon. Sa tabi nito, si Katrina Sandoval, nakakapit sa braso ni Marco na parang isang tropeyo. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umuumbok sa ilalim ng kanyang eleganteng damit. Ang ngiti sa mga labi ni Katrina ay isang pinaghalong tagumpay at awa. "Hiya," nagsalita ang ina ni Marco, si Doña Esmeralda Montenegro. Ang kanyang boses ay kasing talim ng diamante sa kanyang mga daliri. Ipinatong nito ang isang tseke sa mesang gawa sa marmol sa pagitan nila. "Sapat na siguro iyan para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo dito?" Hindi tiningnan ni Elena ang tseke. Ang kanyang mga mata, na puno ng luhang nagbabadyang tumulo, ay nakapako lamang kay Marco. Naghahanap siya, nagmamakaawa para sa kahit isang salita, isang sulyap ng pagtatanggol, isang tanda na ang lalaking minahal niya ng buong puso ay nandoon pa rin sa likod ng malamig na maskarang iyon. Ngunit wala. "Umalis ka na."
sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay walang emosyon, mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Iyon lang. Walang paliwanag, walang paalam, isang hatol, isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang luma niyang maleta na nakahanda na sa tabi ng pinto. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang pagdurog ng kanyang puso. Nang buksan niya ang malaking pinto na gawa sa nara, ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya, tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Marco na hindi man lang gumalaw, habang si Katrina ay masuyong hinahaplos ang braso nito. At si Doña Esmeralda na may ngiti ng isang reynang nanalo sa isang digmaan. Isinara niya ang pinto at kasabay niyon ay ang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng mga pangarap na ngayon ay abo na lamang. Sa kasalukuyan, nakatayo si Elena Reyes sa harap ng sarili niyang bintanang salamin sa tuktok ng pinakabagong gusali sa Bonifacio Global City. Ang tanawin mula sa kanyang penthouse ay mas malawak, mas nakamamangha kaysa sa tanawin mula sa opisina ni Marco. Ngunit hindi niya ito tinitingnan bilang isang palamuti. Tinitingnan niya ito bilang isang chessboard. At siya ang reyna. Wala ng mga luha. Ang mga iyon ay natuyo na kasama ng ulan 5 taon na ang nakalipas. Ang dating mahinang dalaga ay napalitan ng isang babaeng nababalutan ng kapangyarihan at yelo. Ang kanyang itim na sutlang robe ay bumabalot sa kanyang katawan na may nakakakilabot na ganda. Sa kanyang kamay, isang baso ng red wine na kasing pula ng dugo. Handa ka na ba talaga, Hija? Isang malumanay na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Elena at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Isang bagay na para lamang sa iilang tao. Si Attorney de la Cruz, isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at mga matang puno ng karunungan, ang nakatayo sa likuran niya. Siya ang pinakamatapat na kaibigan at abogado ng kanyang lola. Matagal na po akong handa, tito, sagot ni Alina. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may diin. 5 taon akong naghanda para sa gabing ito. Inabutan siya ng abogado ng isang manipis na folder. Lahat ay naaayon sa plano. Ang pagbili sa lupaing iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa board ng Montenegro. Naguguluhan sila kung sino ang nasa likod ng Reyes Legacy. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa mga ilaw ng syudad. Naalala niya ang araw na natagpuan siya ni Attorney de la Cruz, ilang linggo matapos siyang palayasin. Payat may sakit at halos mawalan na ng pag-asa sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Dinala sa kanya ng abogado ang huling habilin ng kanyang lola sa ina, si Amalia Reyes, isang babaeng hindi niya nakilala. Isang matriarch na itinakwil ng sariling pamilya dahil sa pagpili nito sa negosyo kaysa sa isang nakaayos na kasal. Ang mana ay hindi lang pera. Ito ay isang imperyo, isang network ng mga kumpanya sa ibang bansa, mga ari-arian, at isang sulat na naglalaman ng isang simpleng mensahe. Ang mundo ay isang gubat, apo. Huwag kang maging tupa, maging isang leon. Iyon ang naging Biblia niya. Sa loob ng 5 taon, habang iniisip ng mga Montenegro na siya'y naglaho na, nag-aral siya sa ilalim ng pinakamahuhusay na isip sa larangan ng ekonomiya at batas sa Europa. Hinasa niya ang kanyang isip hanggang sa ito'y naging kasing talas ng balaraw. Pinatigas niya ang kanyang puso hanggang sa ito'y naging kasing tibay ng diamante. Itinayo niya muli ang Reyes Legacy mula sa anino. Pinalakas ito at hinintay ang tamang pagkakataon. At ngayon, dumating na ang sandaling iyon. Ang pagbabalik ko ay simula pa lamang, tito. Sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi ako bumalik para lang sa isang pirasong lupa. Bumalik ako para bawiin ang lahat. Hindi
Hindi lang para bawiin. Bumalik ako para kunin ang mismong kaharian. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa penthouse ng Montenegro Tower, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Si David. Sir, meron na po akong paunang impormasyon. Ang boses ni David ay may halong pagkamangha at takot. Sabihin mo, maikling utos ni Marco. Ang Reyes Legacy? Hindi ito isang bagong kumpanya, sir. Matagal na itong umiiral, nakabase sa Switzerland. Sa nakalipas na 3 taon, sunod-sunod nitong binili ang mga maliliit na kumpanya rito sa Pilipinas. Mga kumpanyang nagkataong mga pangunahing supplier natin para sa bakal, semento at logistics. Binili rin nila ang 2 maliit na bangko na humahawak sa ilan sa mga pautang natin. Natahimik si Marco. Ang bawat salita ni David ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Hindi ito isang random na pag-atake. Ito ay isang planadong pagkubkob. Sir, pagpapatuloy ni David, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi lang niya binili ang lupa para sa Millennium Tower. Sa loob ng 5 taon, unti-unti niyang pinalibutan ang Montenegro Corporation. Bawat galaw niya ay kalkulado. Hindi lang siya bumalik para makipag-away, sir. Bumalik siya para sa isang digmaan. Ibinaba ni Marco ang telepono. Ang galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang mas malamig, mas nakakakilabot na pakiramdam. Pagkilala. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng akala niya ay durog na, ay bumalik hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa. Bumalik siya bilang isang mananakop. At ang una sa listahan ng kanyang sasakupin ay walang iba kundi si Marco Montenegro. Ang buong Grand Ballroom ng Shangri-La at The Fort ay naliligo sa kulay ginto at kristal na liwanag. Ang mga dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong piraso ng Swarovski ay kumikinang na parang mga bituin na ibinaba mula sa langit. Ang kanilang refleksyon ay sumasayaw sa mga makikinis na sahig na gawa sa marmol at sa kumikinang na alahas ng mga pinakamayayamang tao sa buong Pilipinas. Ang himig ng isang string quartet ay marahang lumulutang sa hangin, ngunit halos hindi na ito marinig sa gitna ng masayang bulungan ng mga bisita. Isang pinaghalong tunog ng paghanga, inggit at mga usapang pangnegosyo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ito ang gabi ng Montenegro Corporation. Ang kanilang ika-50 anibersaryo, ang gabi ng kanilang pinakadakilang tagumpay. Sa gitna ng lahat, sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Marco Montenegro na parang isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian. Ang kanyang custom-made na Tom Ford suit ay perpektong bumagay sa kanyang matipunong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. At ang kanyang mangiti ay isang pinag-aralang kombinasyon ng kapangyarihan at karisma na kayang magpatunaw sa puso ng mga babae at magtanim ng takot sa puso ng kanyang mga karibal. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa mikropono, habang ang isa naman ay posesibong nakapulupot sa baywang ng kanyang magandang nobya, si Katrina Sandoval. Si Katrina, sa kanyang mamahaling puting gown, na nagpapatingkad sa kanyang bahagyang umuumbok na tiyan, ay ang perpektong larawan ng isang reyna sa tabi ng kanyang hari. Ang kanyang ngiti ay matamis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para kay Marco. Isang pagtatanghal na pinagpraktisan niya ng paulit-ulit sa harap ng salamin. Sila ang pinakamakapangyarihang magkasintahan sa bansa. Ang kanilang pagsasama ay hindi lang isang unyon ng pag-ibig, kundi isang alyansa ng 2 makapangyarihang pamilya. At ngayon, nagsalita si Marco, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na agad nagpatahimik sa lahat. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Sa pagdiriwang natin ng 50 taon ng Montenegro Corporation, isang legasiya ng kahusayan na sinimulan ng aking ama, ay buong kapurihan kong inihahayag ang susunod na kabanata ng ating kasaysayan. Ang proyektong magiging simbolo ng kapangyarihan ng Maynila sa buong Asya.
Ang ating korona, ang Millennium Tower. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong silid. Sa malaking screen sa likuran ni Marco, lumitaw ang isang nakamamanghang 3D rendering ng isang nagtataasang skyscraper na gawa sa salamin at bakal na tila inaabot ang mga ulap. Ang mga mamumuhunan ay tumango ng may pagsang-ayon. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng litrato. Ito ang sandali ni Marco, ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Ganap at walang sino mang makakapantay, ngunit sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, isang malakas na tunog ang bumasag sa perpektong sandali. Boom! Ang dalawang dambuhalang pinto na gawa sa nara sa dulo ng ballroom ay biglang bumukas ng may malakas na puwersa na tumama sa mga pader na parang kulog. Ang musika ay biglang natigil. Ang palakpakan ay unti-unting namatay. Ang lahat ng ulo, kasama na ang kay Marco, ay lumingon patungo sa pinagmulan ng ingay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Mula sa kadiliman ng pasilyo, unang lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang tindig ay matigas na parang bakal. At ang kanilang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid. Malinaw na sila ay mga bodyguard na sanay sa panganib. Naglakad sila papasok at tumayo sa magkabilang gilid ng pinto na parang mga guwardiya ng isang palasyo. At pagkatapos, mula sa pagitan nila, lumitaw siya. Isang babae. Ngunit hindi lang siya isang ordinaryong babae. Siya ay isang pangitain na nababalot ng kulay pula. Ang kanyang suot na evening gown na gawa sa sutla ay may kulay na kasimbigat ng dugo at kasinsidhi ng apoy. Ang tela ay yumayakap sa bawat kurba ng kanyang perpektong katawan bago bumagsak sa sahig na parang isang lawa ng likidong apoy. Sa kanyang leeg at mga tainga, ang mga diamante ay kumikinang ng napakatingkad na kayang madaig ang liwanag ng mga chandelier sa itaas. Ang kanyang mukha ay isang obra maestra ng malamig na kagandahan. Ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay pulang alak, ang kanyang mga mata ay pinalamutian ng matalim na eyeliner na nagbigay diin sa kanyang mapanganib na titig. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakapusod sa isang eleganteng buhon na lalong nagpakita ng kanyang mahabang leeg at matikas na tindig. Hindi siya naglalakad, siya ay lumulutang. Bawat hakbang ng kanyang mga stiletto na may pulang swelas ay isang tahimik na deklarasyon ng kapangyarihan. Ang mga tao ay napaurong sa kanyang daraanan na parang mga alon na humahawi para sa isang diyosa ng dagat. Ang kanilang mga bulungan ay namatay, napalitan ng isang pinaghalong pagkamangha, pagkalito at takot. Sino siya? Tanging si Marco ang nanatiling nakatayo na parang isang estatwa sa entablado. Ang kanyang ngiti ay naglaho. May kung anong pamilyar sa babaeng iyon, sa paraan ng kanyang pagtayo, sa hugis ng kanyang mga mata, isang multo mula sa isang nakaraang buhay na hindi niya matukoy. Ngunit ang aura na bumabalot dito ay banyaga. Ito ay isang aura ng yelo at bakal, isang kapangyarihan na kayang hamunin kahit ang sa kanya. Hindi pinansin ng babae ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang direksyon, sa entablado, kay Marco Montenegro. Nagpatuloy siya sa paglakad, dire-diretso, hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Hindi siya humingi ng permiso. Umakyat siya sa mga hagdan na parang pag-aari niya ang lugar. Ang naguguluhang MC ay humakbang pasulong upang pigilan siya, ngunit isang tingin lang mula sa babae ay sapat na para mapatigil ito sa kanyang kinatatayuan, na parang isang langgam na hinarangan ng isang bundok. Marco, sino siya? Bulong ni Katrina. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa braso ni Marco na parang isang pangaw. Ang takot ay malinaw na gumuhit sa kanyang magandang mukha. Hindi sumagot si Marco. Hindi niya kaya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng papalapit sa kanila.
na ngayon ay ilang pulgada na lang ang layo. Sa malapitan, mas lalo siyang nakakasilaw. At sa malapitan, ang pagkilala ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang mga matang yon, kahit na nababalutan ngayon ng yelo, kilala niya ang mga matang yon. Mga matang minsan nang tumingin sa kanya nang may dalisay na pagsamba. Alena. Ang pangalang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay parang isang ipinagbabawal na sumpa. Hindi maaari. Ang Alina na kilala niya ay isang mahinang ambon. Ang babaeng nasa harapan niya ay isang bagyo. Dire-diretso, kinuha ni Alena Reyes ang mikropono mula sa kamay ng tulalang MC. Hindi niya ito hiniram. Inagaw niya ito. Pagkatapos, humarap siya hindi sa mga manonood, kundi kay Marco. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang balaraw, na tumatagos sa kaluluwa ni Marco. Hindi niya pinansin si Katrina na parabang isa lamang itong palamuti sa tabi ni Marco. Magandang gabi, Ginoong Montenegro, nagsalita si Alena. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ngunit may lamig na kayang magpayelo sa impyerno. Ang bawat salita ay binigkas niya ng may perpektong diin, isang melodiya ng paghihiganti, isang napakagandang pagdiriwang at isang napakaambisyosong proyekto. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang mga pulang labi. Ngunit ikinalulungkot kong ipaalam na may kaunting problema sa inyong engrandeng plano. Ang inyong Millennium Tower ay hindi na maitatayo sa gintong lupain ng Bonifacio Global City. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mukha ni Marco ay namutla. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Itinaas ni Alena ang mikropono. Tinitiyak na maririnig ng lahat ang kanyang susunod na sasabihin. Ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw sa pagkakatitig kay Marco. Sapagkat isang oras bago magsimula ang pagdiriwang na ito, opisyal ng pagmamay-ari ng Reyes Legacy Corporation ang nasabing lupa. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang isang bomba. Reyes Legacy. Alena Reyes. Ang koneksyon ay parang kidlat na tumama sa isipan ng lahat. Ang babaeng nawala, ang babaeng itinapon, ay nagbalik at hindi siya nagbalik na luhaan. Si Marco ay natigilan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pundasyon ng kanyang pinakabagong tagumpay ay biglang nawasak sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Katrina ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang bestida. Ngunit hindi pa tapos si Alina. Ibinaba niya ang mikropono at dahan-dahang lumapit kay Marco. Ang bawat hakbang ay puno ng layunin. Ang amoy ng kanyang pabango, isang mamahaling halimuyak ng mga rosas at pulbura, ay bumalot kay Marco, isang pamilyar, ngunit mapanganib na amoy. Huminto siya sa mismong harapan ni Marco. Napakalapit na kaya niyang maramdaman ang init na nagmumula sa katawan nito. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng daan-daang saksi, idinikit niya ang kanyang mga labi sa tainga ni Marco. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang balat, isang nakapapasong kaibahan sa lamig ng kanyang mga salita. Marco, bulong niya, isang tunog na para lamang sa kanya, isang sikretong puno ng lason at pangako. Nagbalik na ako, at ngayon pa lang, magsisimula ang laro. Tumayo siya ng tuwid, isang huling tingin ng tagumpay ang ibinigay niya bago tumalikod ng walang anumang salita. Naglakad siya palayo sa entablado ng may parehong kapangyarihan at grasya tulad ng kanyang pagpasok. Ang kanyang pulang bestida ay sumunod sa kanya na parang isang bandila ng digmaan. Ang kanyang mga bodyguard ay mabilis na sumunod sa kanya, na bumuo ng isang pader sa pagitan niya at ng mundong iniwan niyang nagkakagulo. Naiwan si Marco Montenegro sa entablado, nakatayo sa ilalim ng matinding liwanag.
sa tabi ng kanyang nobyang nanginginig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ang makapangyarihang pinuno ng Montenegro Corporation, ang lalaking kumokontrol sa lahat, ay nakaramdam ng isang bagay na ganap na bago sa kanya. Ang pakiramdam ng pagiging ganap na walang kontrol. Ang laro ay nagsimula na, at sa unang pagkakataon, hindi siya ang nagtakda ng mga patakaran. Ang matinis na tunog ng nababasag na kristal ang unang sumira sa nakabibinging katahimikan ng penthouse office ni Marco Montenegro. Ang baso ng mamahaling whiskey na ilang sandali lang ay hawak niya ay isa na ngayong kumikinang na alikabok sa ibabaw ng itim na Italian marble floor. Ang ambar na likido ay gumapang na parang dugo sa sahig, isang maruming mantsa sa kanyang perpektong mundo. Nakatayo si Marco sa harap ng floor-to-ceiling na bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang kanyang mga ugat sa leeg at braso ay bakat na bakat. Mula sa ika-80 palapag ng Montenegro Tower, ang buong Metro Manila ay nakalatag sa ilalim niya na parang isang kumikinang na karpet ng mga alahas. Isang tanawin na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng walang hanggang kapangyarihan. Ngayong gabi, ang syudad ay tila nangungutya sa kanya. Ang bawat ilaw ay isang matang nakatitig, naghihintay sa kanyang susunod na pagkakamali. Ang mga huling salita ni Alena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Nagbalik na ako, at ngayon pa lang, magsisimula ang laro. Laro. Ang lakas ng loob niyang tawagin itong isang laro. Isang laro kung saan siya, si Marco Montenegro, ang naging piyesa. Dumampot siya ng intercom sa kanyang mesa. David, ang utos niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng galit na hindi niya mailabas. Gusto kong malaman ng lahat. Lahat tungkol sa Reyes Legacy Corporation. Bawat transaksyon, bawat board member, bawat ari-arian. At gusto kong malaman ng lahat tungkol sa kanya. Saan siya nagpunta? Sino ang kasama niya? Sino ang nasa likod niya? Gusto ko ng mga sagot, David, at gusto ko ang mga ito ngayon. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinalibag niya ang intercom pabalik sa lalagyan nito. Ang kanyang isipan ay isang bagyo ng pagkalito, galit, at isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Ang babaeng iyon, hindi siya ang Alena na kanyang naaalala. Hindi siya ang babaeng itinaboy niya 5 taon na ang nakalilipas. At kasabay ng pag-iisip na yon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang mga alaala ay nagsimulang gumuho. Ang kasalukuyan ay biglang naglaho at dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa isang gabing ayaw na niyang balikan. Isang gabing umuulan. 5 taon na ang nakalipas. Ang sala ng mansyon ng mga Montenegro ay napakatahimik maliban sa malakas na pagpatak ng ulan sa labas at sa mga pigil na hikbi ng isang dalaga. Si Alena, 20 taong gulang pa lamang noon, ay nakatayo sa gitna ng malawak na sala na parang isang basang sisiw. Ang kanyang suot na simpleng bestida ay gusot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Doña Esmeralda Montenegro, ang matriarch ng pamilya. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sa tabi ng matanda, si Katrina Sandoval, na nakasuot ng isang mamahaling damit, ay nakahawak sa braso ni Marco. Ang kanyang tiyan ay hindi pa gaanong umuumbok, ngunit ang kanyang kamay na nakapatong dito ay isang malinaw na deklarasyon. Ang kanyang mga mata ay may halong awa at tagumpay habang nakatingin kay Alena. At si Marco, nakatayo lang siya roon, walang emosyon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang lalaking minsan ay nangako sa kanya ng buwan at mga bituin ay tila isang estranghero. Heto, sabi ni Doña Esmeralda, inilapag sa mesang gawa sa mahogany ang isang tseke. Ang tunog nito ay napakalakas sa katahimikan. 10 milyon.
Sapat na siguro iyan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa amin. Tumingin si Alena sa tseke at pagkatapos ay kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit anong senyales, kahit isang salita ng pagtutol. Ngunit wala. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Humikbing sabi ni Alena. Marco, sabihin mo sa kanila ang totoo. Ngunit anong katotohanan? Ang katotohanang mahal nila ang isa't isa? Ang katotohanang ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip? Si Doña Esmeralda ay tumawa, isang tawang walang kagalakan. Ang totoo, Hija. Ang totoo ay hindi ka nababagay dito. Isa kang ampon, isang ulila na kinupkup lang namin dahil sa awa. Ang isang Montenegro ay hindi para sa isang katulad mo. Ngayon, ang apo ko ay nasa sinapupunan ni Katrina. Ang dugo ng Montenegro at Sandoval ang magpapatuloy ng aming legasya. Saan ka lulugar doon? Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Alena. Muli siyang lumingon kay Marco. Marco, please. Sa wakas, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Tumingin siya sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay parang tumitingin sa isang bagay na walang halaga. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit may bigat na kayang dumurog ng kaluluwa. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Iyon na yon, ang huling pako sa kanyang ataol. Ang tunog ng pagbasag ng kanyang puso ay mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Wala nang luhang lumabas. Ang sakit ay napakalalim na kahit ang luha ay hindi na kayang umabot. Tumalikod siya. Kinuha niya ang kanyang luma at nag-iisang maleta sa may pintuan. Hindi na siya lumingon pa. Habang binubuksan niya ang pinto, ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya. Isang hakbang palabas at ang marangyang liwanag at init ng mansyon ay napalitan ng malamig at madilim na gabi. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay palayo sa kanyang mga pangarap. Palayo sa lalaking minahal niya. Tungo sa isang kawalan. Isang malakas na kalabog ang nagpabalik kay Marco sa kasalukuyan. Si Katrina, na nakasunod pala sa kanya, ay nanginginig na nakatayo sa may pinto ng opisina. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Marco, anong gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagbalik siya. Paano niya nagawa iyon? Akala mo ano? Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay mapanganib. Akala mo mananatili siyang basura sa lansangan habang buhay? Nagulat si Katrina sa kanyang tono. Hindi sa ganoon, pero Marco, delikado siya. Nakita mo ba ang mga mata niya? Hindi na siya ang Alena na kilala natin. Umuwi ka na, Katrina, sabi ni Marco. Tumalikod at muling humarap sa bintana. Gusto kong mapag-isa. Pero Marco, sinabi kong umuwi ka na. Sigaw niya. Isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Natigilan si Katrina. Pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod at umalis. Ang tunog ng kanyang mga takong ay unti-unting naglaho. Naiwan muli si Marco sa kanyang galit at sa kanyang mga multo. Oo, tama si Katrina. Hindi na yon ang Alena na kilala niya. Ang babaeng itinapon niya sa ulan ay namatay na. At mula sa kanyang abo, isang phoenix ang isinilang. Isang phoenix na nababalot ng apoy ng paghihiganti. Sa kabilang panig ng syudad, sa isang penthouse na mas malawak, mas nakamamangha, kaysa sa tanawin mula sa opisina ni Marco, nakatayo si Alina Reyes. Ngunit hindi niya ito tinitingnan bilang isang palamuti. Tinitingnan niya ito bilang isang chessboard. At siya ang reyna. Wala ng mga luha. Ang mga iyon ay natuyo na kasama ng ulan 5 taon na ang nakalipas. Ang dating mahinang dalaga ay napalitan ng isang babaeng nababalutan ng kapangyarihan at yelo. Ang kanyang itim na sutlang robe ay bumabalot sa kanyang katawan
na may nakakakilabot na ganda. Sa kanyang kamay, isang baso ng red wine na kasing pula ng dugo. Handa ka na ba talaga, Hija? Isang malumanay na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Alena at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Isang bagay na para lamang sa iilang tao. Si Attorney de la Cruz, isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at mga matang puno ng karunungan, ang nakatayo sa likuran niya. Siya ang pinakamatapat na kaibigan at abogado ng kanyang lola. Matagal na po akong handa, tito. Sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may diin. 5 taon akong naghanda para sa gabing ito. Inabutan siya ng abogado ng isang manipis na folder. Lahat ay naaayon sa plano. Ang pagbili sa lupaing iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa board ng Montenegro. Naguguluhan sila kung sino ang nasa likod ng Reyes Legacy. Tumango si Alena. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa mga ilaw ng syudad. Naalala niya ang araw na natagpuan siya ni Attorney de la Cruz, ilang linggo matapos siyang palayasin. Payat, may sakit, at halos mawalan na ng pag-asa sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Dinala sa kanya ng abogado ang huling habilin ng kanyang lola sa ina, si Amalia Reyes, isang babaeng hindi niya nakilala. Isang matriarch na itinakwil ng sariling pamilya dahil sa pagpili nito sa negosyo kaysa sa isang nakaayos na kasal. Ang mana ay hindi lang pera. Ito ay isang imperyo, isang network ng mga kumpanya sa ibang bansa, mga ari-arian, at isang sulat na naglalaman ng isang simpleng mensahe. Ang mundo ay isang gubat, apo. Huwag kang maging tupa, maging isang leon. Iyon ang naging Biblia niya. Sa loob ng 5 taon, habang iniisip ng mga Montenegro na siya'y naglaho na, nag-aral siya sa ilalim ng pinakamahuhusay na isip sa larangan ng ekonomiya at batas sa Europa. Hinasan niya ang kanyang isip hanggang sa ito'y naging kasing talas ng balaraw. Pinatigas niya ang kanyang puso hanggang sa ito'y naging kasing tibay ng diamante. Itinayo niya muli ang Reyes Legacy mula sa anino, pinalakas ito at hinintay ang tamang pagkakataon. At ngayon, dumating na ang sandaling iyon. Ang pagbabalik ko ay simula pa lamang, tito. Sabi ni Alena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi ako bumalik para lang sa isang pirasong lupa. Bumalik ako para bawiin ang lahat. Hindi lang para bawiin. Bumalik ako para kunin ang mismong kaharian. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa penthouse ng Montenegro Tower, biglang tumunog ang telepono ni Marco, si David. Sir, mayroon na po akong paunang impormasyon. Ang boses ni David ay may halong pagkamangha at takot. Sabihin mo, maikling utos ni Marco, ang Reyes Legacy. Hindi ito isang bagong kumpanya, sir. Matagal na itong umiiral, nakabase sa Switzerland. Sa nakalipas na 3 taon, sunod-sunod nitong binili ang mga maliliit na kumpanya rito sa Pilipinas. Mga kumpanyang nagkataong mga pangunahing supplier natin para sa bakal, semento at logistics. Binili rin nila ang 2 maliit na bangko na humahawak sa ilan sa mga pautang natin. Natahimik si Marco. Ang bawat salita ni David ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Hindi ito isang random na pag-atake. Ito ay isang planadong pagkubkob. Sir, pagpapatuloy ni David, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi lang niya binili ang lupa para sa Millennium Tower. Sa loob ng 5 taon, unti-unti niyang pinalibutan ang Montenegro Corporation. Bawat galaw niya ay kalkulado. Hindi lang siya bumalik para makipag-away, sir. Bumalik siya para sa isang digmaan. Ibinaba ni Marco ang telepono. Ang galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang mas malamig, mas nakakakilabot na pakiramdam. Pagkilala. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng akala niya ay durog na, ay bumalik hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa. Bumalik siya bilang isang mananakop.
At ang una sa listahan ng kanyang sasakupin ay walang iba, kundi si Marco Montenegro. Ang sumunod na mga linggo para sa Montenegro Corporation ay mailalarawan lamang bilang isang perpektong bagyo. Hindi ito isang simpleng pag-atake. Ito ay isang maselang isinagawang pagkubkob. Isang digmaang isinagawa ng may presisyon ng isang siruhano at kalupitan ng isang mananakop. Si Alina Reyes ay hindi lamang isang multo mula sa nakaraan. Siya ay isang estratehiko, isang general na alam ang bawat kahinaan ng kanyang kalaban. Ang unang tinamaan ay ang supply chain ng Millennium Tower. Ang Steel Asia, ang kanilang eksklusibong supplier ng bakal sa loob ng 2 dekada, ay biglang tumalikod sa kontrata na binanggit ang hindi maiiwasang mga issue sa produksyon. Ngunit nalaman ni David sa loob lamang ng 24 na oras na ang Steel Asia ay pumirma ng isang mas malaki at mas kapaki-pakinabang na kasunduan sa isang kumpanyang nakabase sa Europa na pag-aari ng isang holding company, ang Reyes Legacy. Ang parusa sa paglabag sa kontrata ay kakarampot na halaga kumpara sa bagong kontratang inalok sa kanila. Ang pundasyon ng tore ni Marco ay nanatiling mga butas sa lupa, naghihintay sa bakal na hindi na darating. Sumunod ang mga mamumuhunan. Ang isang consortium mula sa Hong Kong na nangako ng bilyon-bilyong piso para sa ikalawang yugto ng proyekto ay biglang nag-atubili. Ang kanilang opisyal na dahilan ay ang volatility ng merkado. Ngunit ang tunay na dahilan ay kumalat na parang apoy sa mundo ng korporasyon. Ang lupaing pinagtatayuan ng tore ay pag-aari na ng isang misteryoso ngunit agresibong manlalaro. Ang proyekto ni Marco ay biglang naging isang mapanganib na sugal. Araw-araw, may bagong ulat na dumarating sa mesa ni Marco. Isang ulat ng pagkatalo. Ang isang shipping line na naghahatid ng kanilang mga materyales ay biglang nagdeklara ng pagkalugi at sa isang iglap ay binili ng isa sa mga subsidiary ng Reyes Legacy. Ang mga stock ng Montenegro Corporation ay nagsimulang bumagsak, dahan-dahan sa una, pagkatapos ay may nakababahalang bilis. Alam ni Marco na hindi niya ito maaring balewalain pa. Ang bawat galaw ni Alina ay isang perpektong chess move na inuunahan ang bawat depensa niya. Tila nababasa nito ang kanyang isipan na alam ang kanyang susunod na gagawin bago pa man niya ito isipin. Napilitan siyang gawin ng isang bagay na kinasusuklaman niya. Ang aminin na kailangan niyang makipag-usap. Napilitan siyang pumasok sa lungga ng leon. Ang gusali ng Reyes Legacy ay ang kabaligtaran ng Montenegro Tower. Kung ang tore ni Marco ay isang testamento sa luma at matatag na kapangyarihan, puno ng madilim na kahoy, tanso at marmol, ang punong tanggapan ni Alena ay isang obra maestra ng modernong disenyo. Ito ay isang matayog na istruktura ng salamin at puting bakal na tila hinihiwa ang kalangitan ng Makati. Malamig, walang kaluluwa at nakakatakot sa kanyang perpeksyon. Pagpasok ni Marco at ng kanyang legal team sa boardroom, ang pakiramdam ay tila sila ang nasasakdal sa isang paglilitis. Ang silid ay napakalawak na may isang pader na gawa sa salamin na nagpapakita ng tanawin ng syudad. Sa gitna ay isang mahabang mesa na gawa sa itim na obsidian, makintab na parang salamin. At sa dulo nito, nakaupo si Alena. Hindi na siya ang babaeng nakapula sa gabi ng party. Ngayon, siya ay isang general na nakasuot ng kanyang uniforme. Isang puting-puting power suit na may matatalim na balikat na tila ginawa para lamang sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip at mababang bun na nagpapakita ng kanyang perpektong mukha. Ang tanging kulay sa kanya ay ang kanyang mga labi na pininturahan ng isang madilim na pulang kulay at ang malamig na apoy sa kanyang mga mata. Siya ay kalmado, nakakuyom at ganap na may kontrol. Hindi siya tumayo nang pumasok si Marco. Tumingin lang siya sa kanya. Ang kanyang mga mata
ay naglalakbay mula sa mamahaling sapatos ni Marco hanggang sa kanyang tensyonadong panga bago muling tumitig sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pagtatasa, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Siya ang reyna sa kanyang trono at si Marco ang bisitang napilitang humingi ng audience. "Maupo kayo, Ginoong Montenegro," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa mga upuan sa kabilang dulo ng mesa na sinasadyang maglagay ng malaking distansya sa pagitan nila. Umupo si Marco, pinipigilan ang kanyang sarili na huwag magpakita ng anumang inis. Inilagay niya ang kanyang briefcase sa mesa na may kontroladong lakas. "Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, Alena." Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang tanging reaksyon ni Alena. "Mas gugustuhin kong tawagin ninyo akong Miss Reyes sa isang profesional na setting, Ginoong Montenegro." Ang bawat salita ay isang sampal, isang paalala na ang Alena na kilala niya ay wala na, at ang babaeng nasa harapan niya ay isang estranghera na humahawak ng baril sa kanyang ulo. Humugot ng malalim na hininga si Marco. "Miss Reyes." Pagtatama niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkayamot. "Ang iyong mga aksyon ay nagdudulot ng malaking pinsala sa industriya. Ang pag-atake sa Montenegro Corporation ay isang pag-atake sa katatagan ng ekonomiya." Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alena. "Huwag nating baluktutin ang katotohanan, Ginoong Montenegro. Hindi ito isang pag-atake. Ito ay kompetisyon. Ang Reyes Legacy ay simpleng nag-aalok ng mas mahusay na mga deal, mas matatag na pakikipagsosyo. Kung ang iyong imperyo ay napakahina na kaya itong gumuho dahil lamang sa isang bagong manlalaro sa merkado, marahil ang pundasyon nito ay hindi kasing tibay ng iyong inaakala. Huwag kang magkunwari na ito ay negosyo lamang," sumbat ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. "Alam nating pareho kung tungkol saan ito, kaya sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mo, Alena? Pera? Sabihin mo ang iyong presyo. O ito ba ay paghihiganti? Gusto mo bang makita akong lumuhod?" Sa wakas, isang tunay na emosyon ang gumuhit sa mukha ni Alena. Isang bakas ng paghamak. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa bintanang salamin. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Marco. Ang kanyang silweta laban sa liwanag ng syudad ay nakapangingilabot. "Ginoong Montenegro, sa tingin ko ay nagkakamali ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. "Ang iyong pag-iisip ay napakakitid. Palagi mong iniisip na ang lahat ay umiikot sa iyo." Humarap siya, at sa pagkakataong yon, nakita ni Marco ang isang bagay sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng yelo, sa likod ng galit, mayroong isang kislap. Isang kislap ng malalim, hindi gumagaling na sakit. Ito ay nawala sa isang iglap, ngunit nakita niya ito. "Wala akong gusto mula sa iyo." Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay muling naging matigas. "Hindi ko kailangan ng pera mo. At ang paghihiganti? Masyadong simple iyon, masyadong personal." Naglakad siya pabalik sa mesa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umupo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa makintab na ibabaw nito, bahagyang yumuko pasulong. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Marco na parang isang agila. "Ang ginagawa ko ay simple lang. Binabawi ko ang nararapat sa pamilya Reyes, ang legasya na ninakaw sa aking lola. At sinisira ko ang lahat ng humahadlang sa aking daan. Ang iyong korporasyon, Ginoong Montenegro, sa kasamaang palad ay nakaharang sa daan." Sa gitna ng tensyonadong palitan ng salita, ang kanilang mga mata ay nagtagpo at hindi bumitaw. Ang hangin sa silid ay tila kumapal, puno ng mga hindi sinasabing salita, ng mga alaala ng nakaraan. Sa isang iglap, hindi sila mga CEO sa isang boardroom. Sila ay si Marco at Alena lamang. Nakita ni Marco ang babaeng minahal niya, ang babaeng nasaktan niya ng husto. At nakita ni Alena, sa kabila ng kanyang galit, ang lalaking nagpabagsak sa kanyang mga pader noon.
ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatamis na alaala at pinakamasakit na sugat. Ang magnetic pull sa pagitan nila ay naroon pa rin, isang mapangganib na kuryente na ngayon ay nababalot ng puot at pag-iingat. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, si Katrina Sandoval ay hindi mapakali. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng stock ng kumpanya at ang emergency meeting sa Reyes Legacy ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang kinabukasan, ang kinabukasan ng kanyang anak, ay nakataya. Naramdaman niya ang pagbabanta ni Elena hindi lamang sa negosyo, kundi sa kanyang posisyon sa tabi ni Marco. Sa desperasyon, gumawa siya ng isang hakbang. Tinawagan niya ang isang kilalang editor ng isang tabloid. "Mika, kailangan ko ng pabor," sabi niya. Ang kanyang boses ay matamis ngunit may halong lason. "May isang babae, si Alina Reyes. Gusto kong ilabas mo ang isang kwento tungkol sa kanyang misteryosong yaman. Isang benefactor marahil? Isang matandang mayaman? Isang bagay na marumi. Gawin mo siyang mukhang isang gold digger, isang homewrecker na bumalik para sirain ang isang masayang pamilya." Kinabukasan, isang maruming artikulo ang lumabas online na nagpapahiwatig ng masasamang pinagmulan ng yaman ni Alina. Ngunit ang epekto nito ay hindi tulad ng inaasahan ni Katrina. Sa loob ng isang oras, ang legal team ng Reyes Legacy ay naglabas ng isang opisyal na pahayag na nagdedemanda sa tabloid ng libel na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kasabay nito, isang prestihiyosong business magazine ang naglabas ng isang eksklusibong feature, isang detalyadong kasaysayan ng Reyes Legacy, ang kwento ng lola ni Elena na si Amalia Reyes, at ang matalinong pamamahala ni Elena sa imperyo sa loob ng 5 taon sa Europa. Ang maruming taktika ni Katrina ay hindi lamang nabigo. Ito ay nag-backfire na ginawang lehitimo at mas kahanga-hanga si Elena sa mata ng publiko. Si Katrina ay parang isang langaw na sumusubok na pabagsakin ang isang pader na bakal. Ang pulong sa boardroom ay natapos ng walang anumang kasunduan. Umalis ang mga abogado na nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan. Si Marco ay nanatili sa kanyang upuan, habang si Elena ay bumalik sa pagtingin sa bintana. "Hindi pa huli ang lahat, Elena," sabi ni Marco sa katahimikan. Ang paggamit niya sa kanyang unang pangalan ay isang sinadyang paglabag sa mga patakaran na itinakda niya. Hindi lumingon si Elena. "Para saan? Para sa iyo na mag-alok sa akin ng mumo mula sa iyong mesa?" Tapos na ang panahong iyon, Marco. Isang galit na hindi niya makontrol ang biglang bumalot kay Marco. Isang galit na nagmumula sa pagkawala ng kontrol, sa pagkakasala, sa biglaang pagsasakatuparan na ang babaeng sinira niya ay mas malakas na ngayon kaysa sa kanya. Sa ilang mabilis na hakbang, tinawid niya ang silid. Bago pa man makapag-react si Elena, naramdaman niya ang kanyang likod na tumama sa malamig na salamin ng bintana. Si Marco ay nasa harapan niya. Ang kanyang mga kamay ay nakatanim sa salamin sa magkabilang gilid ng kanyang ulo na ikinukulong siya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Naamoy niya ang kanyang mamahaling kolon, isang amoy na minsan ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay parang isang paalala ng pagkakanulo. "Bakit mo kailangang gawin to?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay isang garalgal na halo ng galit at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hinahanap ang sagot sa kanya. Ngunit si Elena ay hindi natakot. Hindi siya kumurap. Tinitigan niya siya pabalik. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig at kasing talas ng mga piraso ng basag na salamin. Kalmado at may nakamamatay na layunin. "Para ipakita sa'yo," bulong niya. Ang kanyang mga salita ay malinaw at matatag sa kabila ng kanilang lapit. "Kung paanong ang taong tinapunan mo sa ulan 5 taon na ang nakalipas." Huminto siya, hinahayaan ng bawat salita na tumagos. "Ay kaya ka ngayong durugin na parang isang insekto sa ilalim ng kanyang takong." Ang mga salita ni Elena ay naiwang nakabitin sa hangin ng boardroom. Mas malamig pa,
kaysa sa salamin na pinagsandalan ng kanyang likod. Nang binitawan siya ni Marco, hindi siya gumalaw. Hinintay niya lang na umalis ito. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagkabigo, hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto. Doon lamang niya hinayaang lumabas ang isang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Nanginig ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa bintana para sa suporta. Ang ipinakita niyang katatagan ay isang maskara, isang baluting bakal na maingat niyang binuo sa loob ng 5 taon. Ngunit sa ilalim nito, ang puso niya ay isang basag na salamin pa rin. At ang lapit ni Marco ay nagdulot ng mga bagong lamat. Samantala, si Marco ay naglalakad sa mga pasilyo ng Reyes Legacy na parang isang estranghero sa sarili niyang bangungot. Ang bawat sulok ng gusali ay sumisigaw ng pangalan ni Elena. Ang kanyang talino, ang kanyang lakas, ang kanyang hindi matitinag na determinasyon. Ngunit ang huling sinabi niya, ang imahe ng pagyurak sa kanya na parang isang insekto ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi iyong pananalita ng isang karibal sa negosyo. Iyon ay sigaw ng isang kaluluwang dumanas ng sobrang sakit. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa Montenegro Tower, ang katahimikan ay nakabibingi. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kanyang leather na upuan at tinitigan ang skyline ng syudad na minsan ay tila pag-aari niya. Ngayon, ang bawat ilaw ay tila isang mata na humuhusga sa kanya. May mali. May isang malaking piraso ng palaisipan na nawawala sa kwento ng 5 taon na ang nakalipas. Ang galit niya kay Elena ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang nakakabagabag na pagdududa na kumakain sa kanyang kalooban. Hindi lang pera ang habol niya. Ang kanyang mga mata kanina, sa kabila ng lamig, ay mayroong isang bagay na pamilyar, isang bakas ng kalungkutan na minsan na niyang nakitang dahilan kung bakit niya ito minahal. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si David. Gusto kong ihinto mo ang lahat ng financial investigation sa Reyes Legacy. Utos niya. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. May bago kang misyon. Isang bagay na mas importante. Ano po iyon, sir? Gusto kong imbestigahan mo ang nakaraan. Sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. 5 taon na ang nakalipas. Lahat. Ang kalagayan ng Sandoval Holdings bago ang engagement namin ni Katrina. Ang ospital kung saan siya nagpa-check up. Ang bawat tao na kasama namin sa gabing. Sa gabing sinabi niyang may nangyari sa amin. At higit sa lahat, huminto siya. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit ng pag-alala. Imbestigahan mo ang bawat bulong-bulungan tungkol kay Elena bago siya umalis. Hanapin mo ang pinagmulan. Walang iiwang bato na hindi nakataob, David. Naiintindihan mo? Masusunod po, sir. Ang sumunod na mga araw ay impyerno para kay Marco. Habang patuloy na bumabagsak ang stock ng Montenegro Corporation at isa-isang kinakain ni Elena ang kanilang mga asset, ang isip ni Marco ay nasa nakaraan. Ang unang ulat na dumating mula kay David ay isang manipis na folder, ngunit ang laman nito ay kasing bigat ng tingga. Ito ay ang mga financial statement ng Sandoval Holdings mula 6 na taon na ang nakalipas. Sa unang tingin, mukha itong malusog. Ngunit si David, isang eksperto sa forensics accounting, ay naglagay ng mga pulang marka sa mga nakatagong utang, mga pinalobong asset, at mga desperadong pautang mula sa mga kaduda-dudang institusyon. Sa petsa kung kailan in-announce ang engagement ni Marco at Katrina, ang kumpanya ng mga Sandoval ay ilang linggo na lang mula sa ganap na pagkabangkarote. Ang kanilang kasal ay hindi isang pagsasanib ng 2 makapangyarihang pamilya. Ito ay isang rescue mission, isang bailout na nakabalat kayo bilang pag-ibig. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng apido sa kanyang lalamunan. Ginamit siya. Ang buong relasyon niya kay Katrina ay isang transaksyon sa negosyo na itinago sa kanya. Kung nagawa nilang magsinungaling tungkol dito,
Ano pa ang ibang mga kasinungalingan na pinaniwalaan niya? Ang pangalawang ulat ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Natagpuan ni David ang isang yaya, isang matandang babae na nagngangalang Elenita Cruz na nagretiro at nanirahan sa isang malayong probinsya sa Batangas. Nagtrabaho siya sa pribadong klinika kung saan ginawa ang DNA test ng sanggol ni Katrina. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Sakay ng kanyang itim na sedan, lumipad siya sa highway. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Natagpuan niya si Aling Elenita sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga halaman. Ang babae ay nanginig nang makita kung sino ang kanyang bisita. Ginoong Montenegro, bulong niya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Kailangan nating mag-usap, Aling Elenita," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. "Walang mangyayaring masama sa inyo. Gusto ko lang malaman ang katotohanan." Sa loob ng maliit na sala, sa gitna ng amoy ng kape at takot, umamin ang matandang yaya. Humahagulgol. Ikinuwento niya ang lahat. Isang gabi, pinatawag daw siya ng ina ni Marco, si Doña Isabela, at ng ama ni Katrina. Inalok siya ng pera, sapat na para pag-aralin ng kanyang mga apo at magpatayo ng bahay, kapalit ng isang simpleng gawain, ang pagpalitin ng sample ng dugo ni Marco sa sample ng dugo ng isa pang pasyente na may kaparehong blood type. "Walang-wala po kami noon, sir," hikbi ng yaya. "Tinakot nila ako. Sabi nila, kung hindi ako papayag, sisiguraduhin nilang hindi na ako makakapagtrabaho kahit saan. Patawarin ninyo po ako." Ang bata, hirap na sabi ni Marco, ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. "Hindi sa akin." Umiling si Aling Elenita. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Hindi po, sir. Hindi po sa inyo." Ang bawat hininga ni Marco ay naging mabigat. Ang pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon, ang kanyang responsibilidad, ang kanyang sakripisyo, ay gumuho sa isang iglap. Ngunit may mas malala pa. Ang gabi sa resort. Ang gabing sinabi ni Katrina na may nangyari sa atin. Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. "Ano ang nangyari?" Yumuko si Aling Elenita. "Bahagi po iyon ng plano, sir. Inutusan ako ng ama ni Katrina na lagyan ng gamot na pampatulog ang inyong inumin. Dinala nila kayo sa kwarto ni Ma'am Katrina. Walang nangyari. Isang bitag po ang lahat. Isang bitag. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit bago pa man niya ganap na maunawaan ang lahat, may isa pang sinabi ang yaya na tuluyang pumatay sa kung anumang natitira sa kanyang kaluluwa. "Kailangan nilang gawin iyon, sir," sabi ni Aling Elenita, na tila sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay na hindi mapapatawad. Dahil alam ni Doña Isabela, alam ng lahat, kung gaano ninyo kamahal si Miss Elena. Alam nilang hindi ninyo siya iiwan, maliban na lang kung sa tingin ninyo ay siya ang unang nagtaksil. At doon, lumabas ang pinakamasakit na katotohanan. Ikinuwento ni Aling Elenita ang tungkol sa mga pekeng litrato, mga larawan na sinadyang i-edit para palabasin na si Alina ay may kasamang ibang lalaki. Ikinuwento niya ang mga bayad na testigo na naghasik ng mga tsismis na si Alina ay may lihim na relasyon. Lahat ay isang masalimuot na dula na isinulat at idinirek ng kanyang sariling ina at ng pamilyang pinagkatiwalaan niya. Ginawa nila siyang isang halimaw sa sarili niyang mga mata para lamang itulak siya palayo sa babaeng tunay niyang minamahal. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang malabong panaginip. Hindi nakikita ni Marco ang daan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Elena, 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkalito at sakit ng akusahan niya ito. Ang kanyang mga pagtanggi na hindi niya pinakinggan. Ang kanyang mga luha na binaliwala niya. Ang huling sinabi niya sa kanya, "Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman."
Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang utos ng isang taong nasaktan, kundi bilang isang hatol ng isang hangal. Isang hangal na nagpadala sa kasinungalingan, na sumira sa nag-iisang purong bagay sa kanyang buhay. Ang galit na naramdaman niya ay hindi mailarawan, isang nag-aalab na apoy na tumutupok sa lahat. Galit sa kanyang ina, galit sa mga Sandoval, ngunit higit sa lahat, isang napakalalim at nakamamatay na galit sa kanyang sarili. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang paghihiganti ni Alena ay hindi lang para sa isang pirasong lupa o para sa pera. Ang bawat kumpanyang sinisira niya, ang bawat deal na inaagaw niya ay isang pag-atake sa bulok na sistema na yumurak sa kanya. Hindi lang si Marco ang kalaban niya. Ang kalaban niya ay ang buong mundo ng mga Montenegro at karapatan niyang wasakin ito. Pagdating niya sa kanyang penthouse, madilim na. Ngunit si David ay naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang tanong na namutawi sa bibig ni David tungkol sa biyahe sa Batangas. Alam niya sa ekspresyon ng kanyang amo na natagpuan nito ang hinahanap. Sa halip, iniabot niya kay Marco ang isang tablet. "Sir, may masamang balita," sabi ni David. "Si Miss Reyes." Nagpatawag siya ng isang emergency shareholders meeting para sa Montemayor Logistics. Gaganapin bukas ng umaga. May sapat siyang proxy votes para magsimula ng isang vote of no confidence laban sa ating board. Kung magtatagumpay siya, makokontrol niya ang pinakamalaking subsidiary natin. Ito na ang huling tira niya, sir. Ang killer blow. Tinitigan ni Marco ang anunsyo sa screen. Ang Montemayor Logistics, ang puso ng kanilang operasyon. Kung mawawala ito, tapos na ang Montenegro Corporation. Sa isang tabi ay ang ulat ng pagkawasak ng kanyang imperyo. Sa kabilang kamay niya ay isang folder na naglalaman ng katotohanan. Isang affidavit na pinirmahan ni Aling Elenita, ang mga kopya ng orihinal na DNA test na itinago nito, at ang mga financial records ng mga Sandoval. May isang sandali na naisip ng lumang Marco na gamitin ang ebidensya para iligtas ang kanyang kumpanya, para i-blackmail ang mga Sandoval, para patahimikin ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ni Alena sa screen, ibang tao na ang nagpasya. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa pagliligtas sa pangalan ng Montenegro. Ito ay tungkol sa pagtubos. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang korporasyon. Ang kanyang karangalan. Kinuha niya ang folder. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi galit, kundi isang desperadong pangangailangan na itama ang isang napakalaking pagkakamali. "Ihanda mo ang kotse, David," utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. "Pumunta tayo sa meeting bukas." "Anong plano natin, sir? Paano natin siya lalabanan?" Tumingin si Marco kay David. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi natin siya lalabanan." Kinuha niya ang kanyang coat at naglakad patungo sa pinto. Hawak-hawak ang folder na parang isang sagradong teksto. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na kailangan niyang pigilan siya. Hindi para iligtas ang Montemayor Logistics, kundi para iligtas ang anumang natitirang pag-asa, gaano man kaliit, sa pagitan nilang dalawa. Kailangan niyang harapin siya, hindi bilang isang CEO na nakikipaglaban para sa kanyang kaharian, kundi bilang isang lalaking nagmamakaawa para sa kapatawaran sa harap ng kanyang sinirang reyna. Ang conference room ng Montemayor Logistics ay malamig at tahimik. Isang malawak na espasyo ng bakal, salamin, at mamahaling kahoy na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Sa dulo ng mahabang mesa, si Alena Reyes ay nakatayo. Isang figura ng hindi matitinag na kontrol. Ang kanyang boses, kalmado at malinaw, ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Bawat salita ay isang matulis na punyal na tumatago sa puso ng Montenegro Corporation. Naglalahad siya ng mga datos,
mga proyeksyon, at ang hindi maikakailang katotohanan ng mas mahusay na pamamahala sa ilalim ng Reyes Legacy. Ang mga shareholder na kanina'y balisa ay unti-unti nang napapanatag sa kanyang pangitain. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Nararamdaman niya ito sa hangin, isang matamis na gantimpala para sa 5 taon ng luha at pagtitiis. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pangwakas na argumento nang biglang bumukas ng malakas ang 2 malalaking pinto sa likuran. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga naroroon. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto, kung saan nakatayo si Marco Montenegro. Ngunit hindi ito ang Marco na kilala nila. Wala ang mayabang na tindig ng isang CEO, wala ang malamig na maskara ng isang hari ng negosyo. Ang lalaking pumasok ay may pasan-pasang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng pagsisisi at sakit. Sa isang kamay, hawak niya ang isang manipis na laptop at sa kabila, isang simpleng folder na tila mas mabigat pa kaysa sa buong imperyo niya. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Inaasahan niya ang isang huling desperadong pag-atake. Isang pagtatangkang sirain ang kanyang kredibilidad. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa laban. Ngunit hindi lumaban si Marco. Hindi siya tumingin sa mga shareholder. Ang kanyang mga mata, puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Elena dati, ay nakatuon lamang sa kanya. Naglakad siya ng may tiyak na mga hakbang patungo sa podium, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong susuko. "Patawarin ninyo ang aking paggambala," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos, ngunit malakas. Umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi ako narito upang pagtalunan ng mga numero. Ang mga numero ni Miss Reyes ay hindi nagsisinungaling. Mahusay siya. Isang bulungan ng pagkalito ang kumalat sa silid. Si Alina mismo ay natigilan. "Narito ako," pagpapatuloy ni Marco, habang ikinakabit ang kanyang laptop sa malaking screen sa likod ni Alina, "upang ipakita sa inyo ang katotohanan. Isang katotohanan na mas mahalaga kaysa sa anumang stock price o corporate acquisition." Sa isang pag-click, ang screen ay nagbago. Ang unang lumitaw ay hindi isang business chart, kundi ang mga financial statement ng Sandoval Holdings mula 6 na taon na ang nakalipas. Ginamit ni Marco ang laser pointer. Ang pulang tuldok ay nanginginig sa kanyang kamay habang itinuturo niya ang mga nakatagong utang at pinalaking asset. Ito ang pundasyon ng alyansa ng Montenegro at Sandoval. Isang kasinungalingan, isang rescue mission na ipinagkaila bilang isang kasal upang iligtas ang isang kumpanyang malapit ng malugi. Isang gasp ang narinig mula sa sulok kung saan nakaupo si Katrina kasama ang kanyang ama. Namutla sila. Ngunit bago pa man sila makapag-react, nag-click muli si Marco. Isang audio file ang tumugtog. Ang nanginginig at humihikbing boses ni Aling Elenita, ang matandang yaya, ay pumuno sa silid. Ang kanyang pagkukumpisal ay malinaw at nakakakilabot. "Inutusan po ako ni Doña Isabela at ng ama ni Ma'am Katrina. Pinalitan ko po ang blood sample para lumabas na kayo ang ama. Patawarin niyo po ako, sir. Pera lang po ang habol ko." Ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa mukha ng mga Montenegro. Kasunod ng audio, ipinakita ni Marco ang 2 dokumento ng magkatabi. Ang pekeng DNA result na ibinigay sa kanya at ang orihinal na kopya na itinago ni Aling Elenita na malinaw na nagsasabing probability of paternity 0%. Si Katrina ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. "Sinungaling! Isang kasinungalingan. Binayaran mo siya para sabihin, yan." Ngunit hindi pinansin ni Marco ang kanyang mga sigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Elena, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng podium. "Mayroon pa," bulong ni Marco.
Ang huling ebidensya ang pinakamasakit. Isang serye ng mga larawan ang lumitaw. Sa kaliwa, ang mga edited na litrato na nakarating kay Marco, 5 taon na ang nakalipas. Si Alena na nakangiti, na may braso ng isang hindi kilalang lalaki sa kanyang balikat. Sa kanan, ang mga orihinal na larawan na nakuha ni David. Isang group picture kasama ang mga kaibigan niya sa kolehiyo, kung saan ang lalaki ay nakatayo ilang talampakan ang layo sa kanya. Ipinakita niya ang mga bayad na testimonya, ang mga bank transfer sa mga taong nagkalat ng malisyosong tsismis. Ang buong masalimuot na plano ay nakalatag na para makita ng lahat. Isang konspirasyon na binuo ng kanyang sariling ina at ng pamilya Sandoval. Isang bitag na sinadyang sirain ang reputasyon ni Alena para lamang maitulak siya palayo kay Marco. Sa sandaling iyon, ang maskara ng bakal ni Alena ay nabasag. Ang reyna ng yelo ay natunaw. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na pinagkunan niya ng lakas sa loob ng 5 taon ay biglang nagkaroon ng ibang mukha. Hindi lang siya ang biktima. Ang lalaking kinamuhian niya ng buong kaluluwa ay isa ring biktima, nakakulong sa parehong kasinungalingan na sumira sa kanila. Ang mundo ni Katrina ay gumuho. Humagulgol siya ng malakas, isang tunog ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Hindi, Marco, hindi totoo yan. Sigaw niya, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga security ay dahan-dahang lumapit at inalalayan siya palabas ng silid, habang ang kanyang ama ay napaupo na lamang, talunan at nahihiya. Sa kabilang panig ng silid, si Doña Isabela Montenegro, ang matapang na matriarch, ay nakatingin sa kanyang anak na may mga matang nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Ang makita ang kanyang sariling pagkakanulo na isiniwalat ng kanyang sariling anak sa harap ng buong mundo ay isang dagok na hindi niya kinaya. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay pumikit, at siya ay bumagsak sa kanyang upuan, walang malay. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga reporter sa likuran ay nagkandara pa, ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga shareholder ay sumisigaw ng mga tanong. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Marco ay naglakad palayo sa podium at kinuha ang mikropono. Sa araw na ito, anunsyo niya, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. Ako, si Marco Montenegro, ay formal na nagbibitiw bilang CEO ng Montenegro Corporation, epektibo kaagad. Isang mas malakas na alon ng pagkabigla ang dumaan sa silid. Tumingin siya kay Alena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na napakalalim na tila, kaya nitong lunurin ang dalawang mundo. Hindi ko hinihiling ang iyong pagpapatawad, Alena. Walang salita o halaga ang makakapagbayad sa sakit na idinulot ko sa iyo. Ngunit narito ako ngayon upang ibalik sa iyo ang isang bagay na ninakaw namin, ang iyong karangalan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ipinapasa ko ang pansamantalang pamamahala ng kumpanya sa Board of Directors. At bilang pinakamalaking individual na shareholder ngayon, si Miss Alina Reyes, na nagpakita ng hindi matatawarang talino at integridad, ay magkakaroon ng mapagpasyang boses sa lahat ng susunod na hakbang. Binitiwan niya ang mikropono. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nagsisigawan at ang mga medik ay dumarating para sa kanyang ina, si Marco ay tumalikod at naglakad palabas. Hindi na muling lumingon. Iniwan niya ang kanyang kaharian, ang kanyang pangalan, ang kanyang buong buhay, para lamang sa isang maliit na pagkakataong maitama ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Makalipas ang ilang araw, ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay humahalik sa tubig ng Manila Bay. Si Alena ay nakatayo mag-isa sa tabi ng seawall, nakatingin sa malayo. Wala na ang kanyang power suit at matatalim na takong. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting bestida. Ang hangin ay marahang naglalaro sa kanyang buhok. Ang apoy ng paghihiganti na nag-alab sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay namatay na. At ang natira ay isang katahimikan na halos nakakapanibago.
Narinig niya ang mga yabag sa likuran niya, ngunit hindi siya lumingon. Kilala niya ang mga yabag na yon. Si Marco ay huminto ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Wala na rin ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at pantalon na tila isang ordinaryong tao na nawala ang lahat. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng alon. 5 taon. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong na tinatangay ng hangin. 5 taon ang sinayang ko para mapagtanto kung gaano ako naging isang hangal. At marahil, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para pagbayaran ang bawat araw ng 5 taong iyon. Hindi pa rin kumikibo si Alena. Ngunit Alena, nagpatuloy siya. Dahan-dahang humakbang palapit. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Isang pagkakataon na magsimulang muli. Hindi bilang CEO ng Montenegro, bilang si Marco lang. Sa wakas, dahan-dahang lumingon si Alena upang harapin siya. Ang kanyang mga mata, na minsay kasing lamig ng yelo, ay malambot na ngayon. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng paglaya, ng pagpapalaya sa isang pusong matagal nang nakakadena sa nakaraan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumagot ng oo. Ngunit ang mga sugat ay masyadong malalim. Ang mga lamat ay masyadong sariwa. Tumingin siya sa papadilim na kalangitan at sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimula nang sumindi isa-isa. Malamig ang gabi sa Maynila, Marco. Sabi niya, ang kanyang boses ay banayad, ngunit may bigat ng isang hamon. Patunayan mong kaya mo itong painitin. Hindi ito isang oo, ngunit hindi rin ito isang hindi. Ito ay isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang bukas na pinto sa isang hinaharap na hindi pa naisusulat. Hindi na nagsalita si Marco. Tumayo lamang siya sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Magkasama, pinanood nila ang paglubog ng araw at ang pagsilang ng mga bituin sa ibabaw ng lungsod. Ang kanilang hinaharap ay hindi tiyak, puno ng mga paano kung at mga marahil. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 mahahabang taon, hindi na ito nababalot ng anino ng kasinungalingan. At para sa kanila, iyon ay sapat na bilang isang simula.